Eyes on Jesus. Ngayong araw na ito, sisimulan natin ang isang Devo series na may parte sa YouVersion Bible app na may pamagat na Business is Destruction by Neil Samudre. Ihahatid namin sa inyo kung paano tayo makasunod kay Kristo at kung paano natin mapapangalagaan kung paano ma-priority ang mga dapat. Kung paano natin ituon ang ating mga mata sa Panginoon. Tayo manalangin. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito, sa linggong ito, Panginoon, na aming pag-aaralan, Panginoon, ang panibagong Devo series, Panginoon, kung paano namin matuon ang aming mata sa iyo, Panginoon, kung paano namin ma-schedule ang lahat sa mga aming ginagawa dito sa mundo at ma-focus namin ang aming sarili sa iyo. Maraming salamat po. Patuloy na gabayan po kami, Panginoon. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Paano nga ba natin malalabanan ang pagiging abala sa buhay? At paano nito maapektuhan ang ating buhay Kristiyano? Ayaw man nating aminin. Gusto natin maraming ginagawa. Abala sa buhay. In short, busy. Pero teka lang, ang pagka-busy ba natin dinadala tayo sa kung ano ang dapat? O isa lamang tumalaking distraction kung saan tayo tinawag? Sabi sa Philippians 4:9, whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice. And the God of peace will be with you. Sa mga natutuhan natin, ito ay luminang sa ating mga puso at ito rin ay ating isagawa. Ngunit parang may kontrabida. Ang pagiging abala na minsan ay ginagamit ng kaaway upang hindi natin matupad ang mga naisay ng Diyos. Dahil tayo nagiging abala na, hindi natin namamalayan na ang mga pinagagawa ng Panginoon ay minsan nakakalimutan na. Tulad na lamang sa Luke 10:38-42 kung saan si Martha ay abala sa mga gawain at si Mary naman ay nasa tabi lang ni Jesus. As Jesus and his disciples were on their way, he came to the village where a woman named Martha opened her home to him. She had a sister called Mary, who sat at the Lord's feet listening what he said. But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, "Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me." "Martha, Martha," the Lord answered, "you are worried and upset about many things, but few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her." Paminsan-minsan, okay lang maging abala. Pero dapat maglaan din tayo ng oras sa pakikinig, pagbabasa, o panonood ng salita ng Diyos. Marami ng paraan para tayo makanig sa Kanya. Pagsumikapan natin na unahin ng Diyos sa bawat araw at ibigay natin sa Kanya ang pag-aalala na iniisip natin. Manalangin tayo. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, na may mga natutuhan kami, Panginoon, na dapat i-focus namin ang aming mata sa iyo, Panginoon, at hindi sa mga ginagawa namin, na hindi kami ma-take away, Panginoon, kung saan kami ay aligaga, masyadong busy. Nakakalimutan namin na isa lang pala ang dapat, kundi nasa piling mo lang, Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa paalala. Ikaw po ang masunod, Panginoon, sa aming buhay. Lord, sa susunod na mga araw, Panginoon, tulungan mo po kami. Maraming salamat po. Ikaw po ang may taas, Panginoon. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Alam ko iba-iba tayo ng schedule at yung iba'y nakapag-devotion pagkagising pa lang at iba naman bago matulog. Pero tayo,
ay dapat maglaan ng time sa Panginoon upang tayo lumago at lumawak pa ang ating relationship sa Kanya. Kaya dito sa Hayo Tayo, kasama mo kami kapatid sa iyong lakarin sa araw-araw na pakikipagrelasyon sa Panginoong Jesus. Sa social media tulad ng Facebook, TikTok, YouTube, nilalagay na rin natin ang mga dibo para sa ating mga kapatid na nais makapakinig na Kanya salita. At syempre, meron din tayong app para sa mas tahimik, mas personal, at tunay na ginagawa natin para magsama-sama at magtipon ang mga anak ng Diyos. Iscan ang QR or tap ang link para mag-sign up. At makikita mo na ang ating komunidad. Marami tayo doon kapatid. Kaya salamat sa iyong pagbabasa. Salamat sa pakikinig. Sa buong linggo, tatalakayin natin kung paano tayo makakasunod kay Kristo at paano maiiwasan ang pagiging abala sa buhay. Mag-iwan kami ng guide question. Ito yon. Number 1. Sa araw na ito, marami tayong ginagawa, abala sa buhay. Paano mo pinaglalaanan ng oras ang pakikipag-usap sa Diyos? Yun lamang. At magkita tayo kinabukasan para sa ating day 2 ng ating weekly series. Paalam!